Sa nakaraang kabanata ng ating kwento ay ating nasaksihan ang paghingi ng pabor ni Senyora Madeline kay Ara, ngunit hindi niya ito tinanggap dahil hindi ito mukhang pera. Inalukan kasi siya ng 1,000,000 kaya naman nasaktan siya sa sinabi ni Senyora. Kaya pala ito mabait sa kanya dahil may kapalit pala, kaya naman nag-impake na siya para umalis ng mansyon. Sa kanyang pag-iimpake, nagulat siya sa sinabi ni Mara na nasa hospital raw si Senyora Madeline na atake sa puso. Kaya naman sa huli, tinanggap na rin niya ang alok na pabor ni Senyora Madeline na mamahalin si Jack, pero hindi pa rin niya tinanggap ang pera. Gusto niyang gawin ito para kay Senyora. At ano kayang ibig sabihin ni Senyora Madeline sa kanyang sinabi? Ito na ba ang time na gagawin ni Ara para ma-inlove ito sa kanya? Maging maganda kaya ang kinalabasan ng plano ni Senyora Madeline? Kung bago ka pa lang napadpad sa akin channel ay huwag mo sanang kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell for more updates sa mga videos ko. Maraming salamat mga katwini. Ara, come on, it's time. Excited na sambit nito. Bigla siyang kinabahan, nag-init ang kanyang buong katawan. Alam na niya ang ibig sabihin nito. Pinuntahan nila agad ang pangalawang palapag ng mansyon patungo sa kwarto ni Jack. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Pagpasok nila sa loob ng kwarto, nakita niyang kampanting nakahiga sa king-size bed si Jack. Nakapikit ito kaya alam niyang tulog na ito. Hindi na niya napatuunan ng pansin ang itsura ng kwarto nito. Dito lang nakatutok ang kanyang mga mata. Lasing na lasing siya nang dumating ito. Kaya ito na ang tamang oras para magawa natin ang plano, sambit ni Senyora Madeline. Napaisip siya sa kanyang sarili. Diyos ko, kaya ko ba ito? Andito ka na, kaya hindi ka na pwedeng umatras pa. Ara? Pukaw sa kanya ni Senyora Madeline. Bahagya siyang tumango dito at muling tiningnan ang natutulog na si Jack. Ikaw na ang bahala. Wala ka namang ibang gagawin kundi hubarin siya, yung walang tira kahit ano sa katawan niya, at nasa sayo na kung gusto mo ring tanggalin ang mga damit mo. Pero kailangan mong mapaniwala siyang may namagitan sa inyo. Bukas ng umaga, pagising nyo, agad akong pupunta dito, okay? I know you can do it. Good luck, iha. Sambit nito na bago siya iniwan sa kwarto ni Jack. Naiwan siyang hindi alam ang gagawin. Bumuntong hininga siya at muling tumingin sa natutulog na lalaki. Nangangatog ang tuhod na lumapit siya dito. Tulog na tulog ito. Hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Nablablangko ang kanyang isip. Takot at pangamba ang kanyang nararamdaman. Natatakot siya sa magiging reaksyon nito bukas pagising nito, at nangangamba siya na baka hindi naman umepekto ang mga plano ni Senyora. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago nagsimulang tanggalin ang mga damit ni Jack. Napaisip siya sa kanyang sarili, kaya ko to. Kaya ko to. Isa-isa niyang tinanggal ang pagkakabotones ng suot nitong polo. Nang matapos niya sa kahuli-hulihang boton, tumapat sa kanya ang maskulado nitong katawan, ang napaka-eperpekto nitong katawan. Nangangatal ang kamay na tuluyan niyang hinubad ang polo nito. Patawarin mo sana ako sa gagawin kong ito. Wala akong ibang choice kundi gawin ito alang-alang sa mama mo. Hinawi niya ang ilang hibla ng buhok nito na tumabi sa gwapo nitong mukha hanggang napunta ang tingin niya sa mapupula nitong labi. Parang bigla siyang nawala sa sarili. Namalayan na lang niyang inalapit niya ang mukha dito at dinampian ito ng mabining halik sa labi. Nang madampian niya ito ng halik, nagulat siya nang bigla itong gumalaw, kaya dali-dali siyang lumayo dito at lalo pa siyang nasindak nang magmulat ito ng mata at ngumiti sa kanya. Angela? Mahinang sambit nito bago muling ipinikit ang mga mata at muling nakatulog. Si Angela ang babaeng naging sanhi kung bakit mo ikinulong ang sarili mo sa kalungkutan. Wala na siya, Jack, at kahit anong gawin mo, hindi na siya mababalik. Kaya palayain mo na ang sarili sa kanya. Move on ka na, Jack. Kaya siguro, tama lang tong gustong gawin ng mami mo. Sambit nito na habang nagsisimulang hubarin ang pang-ibaba ni Jack. Nang mahubad niya ang pants nito, tumapat naman sa kanya ang kaumbukan ng kayamanan nito. Nanlaki ang kanyang mga mata nang bigla iyong gumalaw at tumayo ang taguro nito. Grabe ang lalaking ito.
Ultimo yata sa panaginip, may kasamang babae. Sambit niya habang nakatingin ito sa taguro ni Jack. Hindi niya kayang hubarin ang brief nito, kaya naman itinira na lang niya dito na patitig siya sa perpektong katawan nito. Kahit sinong babae, makakandara pa sa'yo, bulong niya. Sinimulan na rin niyang hubarin ang kanyang suot. Itinira niya ang kanyang panty. Ayaw niyang tumabi kay Jack na wala man lang suot sa katawan. Sa unang pagkakataon, tumabi siya ng lalaki na tanging dalawang maliit lang na saplot ang suot. Naglagay siya ng space sa pagitan nilang dalawa. Hindi niya kayang idikit sa hubad nitong katawan ang kanyang katawan. Ipinikit niya ang mata at pinilit makatulog. Naalimpungatan siya dahil sa pakiramdam na may mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang mga hita. Kaya naman, nakapikit pa ang mata na inalis niya ang bagay na dumadagan sa kanyang mga hita at bigla niyang idinilat ang kanyang mga mata nang maramdaman ang mainit na bagay na hawak, sabay lingon sa nilalang sa kanyang tabi. Sir Jack? Nanlaki ang mata ng bulalas niya hanggang naisip niya ang dahilan kung bakit siya nasa loob ng kwarto nito at katabi ito sa kama. Hindi man lang ito naalimpungatan sa malakas na bulalas niya sa pangalan nito. Himbing na himbing pa rin ito sa pagtulog. Hindi naman niya magawang umalis sa pwesto dahil nandun pa rin sa kanyang hita ang malaki nitong bente. At isang braso naman nito ay nakapaikot sa kanyang bewang. Hindi siya makakilos, baka pag gumalaw siya magising ito. Maya-maya pa'y namulat na ito ng mata at napako ang tingin sa kanyang mukha at agad namang binuksan ang dalawang mata ni Jack. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. What the hell are you doing on my bed? Sambit nito sabay tulak sa kanya. Kaya naman si Ara nawala ng balanse kaya laglag siya agad sa sahig. Sambit niya na mapatama ang balakang niya sa sahig. Tumayo siya at hinilot ang nasaktang puwet. Bakit ka ba nanunulak? Masakit yun ha? Galit na bulyaw niya dito. Hindi ito sumagot bagkos tinignan niya ang katawan ni Ara mula ulo hanggang paa. Tinignan niya ang sarili at nang makita niya ang sarili na wala itong suot na damit, kinuha niya agad ang kumot at mabilis na itinakip sa kanyang katawan. What happened? Blanko ang ekspresyon ng mukhang tanong nito. Sasagot na sana siya nang biglang bumukas ang pinto. Gulat na mukha ni Senyora Madeline ang nakita niya. What have you done, Jack? Sambit ni Senyora Madeline na daling-daling lumapit sa kanya. Madilim ang mukhang tumingin ito sa kanya bago tumingin sa ina. I don't know. I'm drunk. You don't know? Tignan mo nga ang sarili mo. I didn't do anything. I was drunk and I cannot remember anything. Galit na sambit nito bago muli siyang tinapunan ng nakakamatay na tingin. Wala kang naalala sa ginawa mo sa akin kagabi? Kunwari naiiyak na sambit nito. Napaisip siya sa kanyang sarili. Galingan mo ng pag-arte, Ara. Panindigan mo ang kasinungalingan mo. Dumating ka kagabi na lasing. Nakita kita at tinulungan kitang makarating dito sa kwarto mo. At pagkatapos bigla mo na lang akong hinagkan at pinagpilitan ang gusto mong mangyari. Mahabang linya niya at namalayan na lang niyang tumutulo na ang kanyang luha. Nabigla rin siya sa kanyang sarili dahil nagawa niyang umiyak. Napaisip si Senyora Madeline sa kanyang sarili. Nice, Ara. You are a good actress. Shut up. You are a liar. Ang galing mong gumawa ng kwento. Ang kapal ng mukha mo. Matapos mong kunin ang katawan ko, tatanggi kang walang nangyari sa atin. That's enough. Prepare yourself, both of you, and meet me at my study room. Matigas na sambit ni Senyora Madeline bago lumabas ng kwarto. You, get out of my room. Sambit ni Jack bago siya tinalikuran at tumungo sa banyo. Dali-dali naman niyang isuot ang kanyang mga damit at mabilis siyang lumabas ng kwarto. At agad siyang pumunta sa kanyang kwarto para maligo. Habang nakatapat ang katawan sa shower, naalala niya ang mukha ni Jack na galit na galit. Napaisip siya sa kanyang sarili, paano kung magtagumpay si Senyora at ipapakasal kami? Sigurado itong hindi ganun magiging kadali ang lahat. Bahala na, kung mangyari man yun, gagawin ko ang lahat para mapaibig si Jack. Fight, Ara. Mabilis na niyang tinapos ang pagliligo at agad na itong pumunta sa study room ni Senyora Madeline. No, I cannot marry her. Are you lose your mind, ma'am?
walang nangyari sa amin. Malakas na tinig ni Jack ang narinig niya sa labas ng study room, pero hindi niya magawang buksan ang pinto at pumasok sa loob. Parang nawalan siya ng lakas ng loob na harapin si Jack. Panagutan mo ang ginawa mo sa kanya, Jack, because I would not tolerate your behavior. Don't arguing with me dahil wala ka nang magagawa. Rinig naman niyang sambit ni Senyora. Huminga siya ng malalim at pinalakas ang loob bago kumatok at binuksan ng pinto at sinalubong siya ng katahimikan at galit ng mata ni Jack. You, tell my mom na walang nangyari sa atin, na puro kasinungalingan lang ang lahat. Bulyaw nito sa kanya. Nagyuko siya ng ulo at huminga ng malalim bago nagsalita. Totoo ang lahat, Jack. May nangyari sa atin. Lasing ka lang kaya hindi mo maalala. Sambit niya na hindi makatingin dito ng diretsyo. Liar! Ginagawa mo ba ito para makahati sa kayamanan ko, ha? Dahil sawa ka na sa pagiging katulong mo? Naliliitan ka ba sa sweldo mo, ha? Ara, gusto mo bang dagdagan ko? Nagpantig ang tenga niya sa sinabi nito, kaya naman mabilis na umangat ang kanyang kanang kamay at dumapo ang palad niya sa pisngi nito. Napaluha na rin siya sa sobrang inis niya. Galit na tumingin ito sa kanya at sinalubong nito ang mata. How dare you to slap my face? Ikaw ang kauna-unahang babaeng gumawa nito sa akin. Kaya tandaan mo ang araw na ito. Pagsisihan mo ang ginawa mo sa akin. Dapat lang kitang sampalin kasi ang talas ng bibig mo. Huwag mong ipamukha sa akin ang kayamanan mo dahil hindi ko kailangan ang pera mo. Ang kailangan ko, panagutan mo ang ginawa mo sa akin. But Jack, enough. Awat ni Senyora Madeline sa anak. I've already told you na hindi ko siya pakakasalan and that's final. Madiing sambit ni Jack. No, you are going to marry her whether you like it or not. And watch your mouth, Jack. I'm your mother. Nagtagis naman ang bagang nitong tumingin sa kanya. Sigurado siyang umuusok na ang ilong nito sa galit. Fine, sumusukong sambit nito at bigla namang tumalon ang puso ni Ara sa sagot ni Jack. Pakakasalan na siya ni Jack. Magiging Mrs. Ara Rodriguez na siya. Ano pa kayang pangingonsulto ang ibabato nito sa kanya pag ikasal na sila? I'm glad you agree, Jack. Masayang sambit ni Senyora. Ara, iha, kailangan mong tawagan ang mga magulang mo para ipaalam ang nalalapit ninyong kasal ni Jack. Baling naman nito sa kanya. Tumango siya dito bilang sagot niya. Ano kayang magiging reaksyon ng kanyang mga magulang pag nalamang ikakasal na siya? Pwede na ba akong umalis, ma'am? Tanong ni Jack sa ina. Yes, son, you may go. Nang marinig ang sinabi ng ginang, akmang tutungo na si Jack sa pinto nang bigla itong pumihit paharap sa kanya. Pakakasalan kita. Pero ito ang tandaan mo, I will never ever love you. Ano kayang reaksyon ng mga magulang ni Ara sa maagang pagpapakasal niya? At ano kayang itsura ng kanilang kasal? Maging maganda kaya at masaya ito? Abangan natin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.